prophecy, pag-aralan na natin yung two kinds ng vision. Ngayon naman po pag-aralan natin the use of prophecy. Para saan po ba ito at bakit kailangan po ito sa body of Christ. In our times or in our generation today, marami po sa atin ang nagnanais na magkaroon din po ng prophetic utterance katulad ng meron tayo ngayon. And alam niyo po, this matter is so important when it comes to walking the Jesus road. Dahil kung titingnan po natin simula Old Testament to the New Testament, lahat po sila ay nag-walk in the prophetic. They are all walking in the prophetic. And even kapag ikaw po ay nagbabasa ng Bible, it is a compilation of prophecy. Kaya kung hindi po tayo naniniwala sa prophecy, parang hindi ka na rin po naniwala dun sa book of prophecy, which is the Bible itself. Nagigets niyo po? Diba? If we don't believe in the prophecy, you also don't believe in the book of prophecy, because it is the book of prophecy that is all compilations of prophecy. Lahat ng nababasa natin doon, it is a prophetic. It is a compilations of fulfillment prophetic, to be fulfilled prophetic, kasi may book of Revelation pa. May new heaven, new earth pa na magaganap. Meron pang pagbalik ng Panginoon, may second coming pa. May first coming pa ng Panginoon, which is the rapture. Nagigets po ninyo? So, let us learn the use of prophecy in our times or in our generation. So, sinabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Hallelujah, Jesus. Diba? So makikita po natin dito na ito pong prophecy, it is very important. Sabi dito, as it is written, however, as it is written, what no eye has seen. Ito po ay nasusulat na ng Panginoon. Pero hindi pa po natin nakikita ng ating mga mata. So ibig sabihin mga kapatid, yung prophetic na naisulat sa Bible, ito po ay compilation ng kailangan lang natin or needs lang natin. Nagigets po ninyo? Kasi meron pong mga prophetic pa na hindi po nakikita ng ating mga mata, hindi pa naririnig ng kahit na sino. Like for example, if the Lord prophesied to Sis Beverly today, may nakakita na po ba nito? May nakarinig na po ba nito? Nung pinapisay po yung magiging buhay ko sa ministry, hindi po ito nasulat sa Bible. Kung tingnan niyo po yung pangalang Carl Abisin, wala kayong makikita sa Bible niya. Pag tinignan yung pangalang Beverly, wala po niyan sa Bible. Paano ko titignan yung buhay ko? Diba? So it is also written in the front of the Spirit, but no eye has seen. Wala pang nakakakita. Wala pang nakakarinig. At sabi dito, wala pang isip ng tao ang nagbubunga nito. Nagko-conceive, meaning nanganganak. Ibig sabihin, wala pa nakakaalam, wala pa nakakaaraw kahit na sinong tao. Kaya nga, di ba, may mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na, alam niyo po yun, may mga prophetic words sa atin, merong mga, ang tawag ko dito, mga masyadong spiritual or heretic na mga tao, yung sasabihin nila na prophetic is not important today kasi kung may prophetic daw ngayon, ito ay based on my experience, na-encounter ko. They don't believe prophecy kasi sabi nila, kung may prophetic pa ngayon, ibig sabihin, may nakalimutan daw isulat ang Panginoon. Actually, hindi eh. Malinaw yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10. Ito'y nasusulat na spiritually. Pero wala pang nakakakita, wala pang nakakarinig. That's why the Lord wanted to connect you to the people of your journey para po ma-release yung prophecy na yun. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Imagine niyo po yun, kinailangan pa po ng Panginoon na kinailangan pa ng Panginoon yung utterance nung 3 hari na pumunta kay Jesus. Imagine nyo mga kapatid, paano sila nakapunta doon sa Bethlehem?
how does these three kings come to the Bethlehem, pero si king or si Parao na hinahanap niya yung bata para papatay, hindi niya makita-kita yung daan. Pero itong tatlong hari na ito, nakita nila. At pagbalik nila, nagkaroon pa sila ng vision or pangitain na sinasabi, mag-iwa-hiwala, huwag na kayong bumalik sa hari sapagkat pa napapatay niya yung bata na isinilang doon sa Bethlehem. Di ba po, may prophetic warning. Di ba? Sila po ba ay prophetic people? Hindi. Sila po ay hari. Sila po ay walang deliverance anointing. Sila po ay walang healing anointing. Hindi po sila magaling mag-preach. Ang anointing na meron sa kanila yung pagiging king, leadership anointing. Pero imagine that, people of God. That is very important. Ano po, yung mga bagay na yun, hindi pa siya naisusulat nung time na yun. Hindi pa siya naisusulat nung time na yun. Pero ito po ay nasabi na sa kanila or sinabi na sa kanila. Sabi dito, the things God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, mga kapatid, na may mga bagay po na nasusulat sa heaven na hindi pa po nasasabi, hindi pa po naririnig ng kahit na sino, at hindi pa po nagbubunga doon sa isip ng mga tao or wala pang nakaka-understand. Nagigets po natin? Di ba parang ganito, na yung time na to, imagine nyo po, bakit si Nikola Tesla? Bakit siya pa yung nakaisip ng regarding dun sa mga electricity na yan? Diba? So, ibig sabihin nun, yung po ay nasusulat na para sa kanya talaga yun. That is authored by the Lord for that person to know. Bakit kaya itong Facebook na ito? Si Mark Zuckerberg pa yung nakadiscover. Pwede namang hindi. Imagine that. Di ba po? Doon natin makikita na talagang ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon, it is destined. Kasi sabi ng Bible na ang lahat po ng prophetic word ng Panginoon, it is meant to happen. So ibig sabihin, itong buhay na meron tayo, it is a prophetic walk. Yung buhay po na ito na nilalakaran natin, ito po ay fulfillment ng prophetic walk. Di ba? Maari po na wala mang nag-prophesy kay Sis Bev na, Beverly, anak, ikaw ay dadalhin ko sa ibang bansa at doon ikaw makakapag-asawa, doon ka magkakaroon ng anak, doon ka magkakaroon ng negosyo kasi gusto mong i-fulfill mo yung pinapagawa ko sa iyo, which is itong ministry na ito. Pwede namang nasa Pilipinas pa lang siya, nagkaroon na siya ng ganito. Diba? Pero it is written, but no one heard, no one know, no one understand. Nagigits po ninyo? Malinaw naman po ba ako? Hallelujah, Jesus. Ayan, so praise the Lord. Ano po, sabi dito, the things God has prepared for those who love Him. Imagine nyo po. So, ibig sabihin kung tayo minamahal ng Panginoon, may prophetic word na po na naka-design para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Wow. Saan nyo daw yung boses nyo naririnig? Yung boses naririnig sa microphone. Hallelujah. So, ayun, glory to Jesus. Ano po, kagulo pa ang mga person at maaga pa. Nandito kasi din si Mother. Ano po, vacation nila. Hallelujah. Sorry po. So, glory to God. So, sabi dito, these are the things that God has revealed to us by His Spirit. So, the Spirit searches all things, even the deep things of God. Ito yung mga bagay na hindi pa po nanonotice sa atin. Pero alam niyo yun, si Lord mismo yung nagbibigay or si Lord mismo yung nagre-release sa atin. Amen. Si Lord mismo yung nagre-release sa atin. Hallelujah, Jesus. So that is the importance of prophecy. Kasi may mga deep things pa tayo na hindi pa alam sa ating mga sarili. May mga bagay pa tayo na hindi alam sa ating mga buhay. Na ito pala yung command ng Panginoon. Di ba parang like nung nakakilala ko sa Panginoon, hindi ko po alam or wala po akong idea, wala po akong understanding na magiging pastor po pala ako. Basta ang alam ko lang dati, susunod lang ako kung anong pinapagawa ng Panginoon. Wala po akong idea dati, basta gagawin ko lang kung anong pinapagawa ni Lord. Kapag hindi pinagawa, hindi ko gagawin. Kapag pinagawa, gagawin ko. Ano po? Hallelujah, Jesus. So number one thing na nais ko pong i-share sa inyo is the divine revelation. Ano po? The use of prophecy, unang-una is to give divine revelation. Ito po ay para magbigay sa atin ng divine revelation or ng
ng revelasyon na nanggaling po doon sa ating Panginoon. Ano po, yung revelation na nanggaling mismo sa Lord. Sabi po dito, Jeremiah 33 verse 3, ano po, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jeremiah 33 verse 3, ano, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Imagine niyo po, ang pangako po sa atin ng Panginoon is magbigay ng revelation na unsearchable. Ibig sabihin, hindi natin makikita sa internet, hindi natin makikita sa Bible, hindi natin makikita sa ibang mga libro, hindi natin makikita sa ibang mga aklat, o hindi natin makikita sa kahit saan man dako ng daigdig. It is unsearchable things. Pero ikaw, nireveal sa iyo ng Panginoon. Kaya nga, di ba, lagi ko pong ina-emphasize sa inyo na when we see prophecy or kapag ka po na-encounter ninyo yung prophecy, magugulat na lang tayo na paano kaya nalaman ng tao na to yung lahat ng bagay na meron sa akin. Eh, hindi niya nga ako kilala. Or hindi niya pa nga ako kilala. Kaya alam nyo, para mas mapatunayan yung genuineness ng prophecy, eh, mas maganda po yung nagpa-prophesy tayo doon sa mga hindi po natin ganong kakilala. Nagigets po ninyo? Yung nagpa-prophesy tayo sa hindi natin kakilala, pag nag-prophesy ka sa kapitbahay mo, eh baka sabihin ng kapitbahay mo, naku, Beverly, at tagalan natin magkumare. Eh, 3 years na tayo magkumare, hindi mo pa ba naman alam yung mga bagay niya? Siguro in-observe mo yan. Hindi na siya good things to hear. Alam niyo po yung parang ipuputyo-putyo ka lang, ako, alam ko na ikayan, mare. Diba? Pero pagka ikaw, hindi ka kilala ng tao na yun, o hindi niyo po ako ganong kakilala pa, and I prophesy to you, magugulat ka, ano niya kaya yung nalaman? Bakit niya nalaman na ito yung prayer ko? Bakit niya nalaman na kailangan ko pala itong ano na to? Kailangan ko pala itong mga bagay na ito. Ito yung naituro sa akin. Ito yung nasabi sa akin. Because God, you call to God. Ano kaya nga minsan sinasabi ko po sa inyo na always ask the Lord, Lord, speak to me for your servant is listening. Kasi sabi diyan, call to me and I will answer you. 'Di ba? Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Ano po, at huwag kayong magdududa doon. When you ask the Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, reveal something to me. Mag-reveal ka ng mga bagay na ito sa akin or mag-reveal ka ng bagay na ito, Panginoon. Di ba po minsan natatakot tayo, hala pastor, baka mamaya pag nagtanong ako, Holy Spirit, speak to me, baka mamaya si Satanas yun. Eh bakit siya ba tinawag mo? Di ba? Siya ba tinawag mo at siya ang sasagot? Di ba? Ibig sabihin, nagda-doubt ka. Nagdududa ka doon. Ano po, parang like for example po, pwede bang tinatawag ko ngayon Nanay Selena, tapos si Nanay Grace yung sumagot. Di ba? Parang ang awkward naman, no? Hindi naman yung pangalan niya yung tinawag, pero siya yung sumasagot. Di ba? Hallelujah, Jesus. So when you ask the Lord, ang sabi niya doon, call to me. Tumawag ka lang sa akin, sasagot ako sa iyo. Kaya kapag may tinanong tayo, Lord, i-reveal mo po sa akin, ano po bang nais mo sa buhay ni Sis Neds? Ano po bang nais mo sa buhay ni Nanay Selena? Ano po bang nais mo sa buhay ni Nanay Grace? At yun po ang i-reveal sa iyo ng Panginoon. Ang sabi dyan, unsearchable things. Ito yung mga bagay na sila lamang at ang Panginoon ang nakakaalam, pero ipinaalam sa iyo ni Lord para makita nila na anak, naririnig kita. Anak, pina-prophesy ko yung bagay na yan para malaman mo na may Diyos na nakikinig ng prayer mo, may Diyos na nakakaalam ng mga nangyayari sa buhay mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang madidismaya. Ano sabi po ng Isaiah 41:10, ano po, do not be dismayed, fear not. Diba? For I am with you. Do not be dismayed because I am your God. Nagigets po natin? That is the purpose of divine revelation. Kasi kung alam ko na yung buhay mo, hindi na divine revelation yun. Diba? Dalawa lang yun. It's either knowledge ko na lang yun or chismis ko na lang yun. Diba? Parang ito, alam ko na itong buhay na ito ni Sis Beth, ikukwento ko na lang sa inyo. Hindi na kailangan ng divine revelation. Ako na, magkukwento, kilala ko na yung tao na yan, ganito, ganyan, so on. Diba? Hindi na siya divine revelation. Kasi ang divine revelation, walang idea, walang nakakaalam. Kaya nga sabi ko sa inyo, discernment is not observation. Observation is not discernment. Kapag inobserbahan mo or kapag naobserbahan mo na, that is not discernment. Ano po? Pero kapag wala kang idea sa tao na to, pero habang nagpe-pray ka, nabanggit mo yon or nasabi mo yon,
yung unsearchable things na yun sa buhay niya, ang tawag na doon is prophetic. Siguro naman po, nakaranas na po ang bawat isa sa atin na tayo po'y nananalangin. Tapos parang sa panalangin mo, hindi mo alam bakit nasabi mo yun sa kanya. Halimbawa, sister, itong sinasabi sa akin ng Panginoon. Kasi may mga tao po na pag-aralan natin yung next time, yung about sa mga nabi. Alam niyo po ba may idea po ba kayo sa mga nabi? May mga prophetic people na ang tawag sa kanila ay nabi prophetic. Yung mga nabi prophetic, sila po yung mga tao na mayroon silang inner utterance. Wala sila nakikitang vision, pero meron silang inner utterance. Kaya kapag sila'y nananalangin, kaya po alam nyo, maraming intercessor, they are nabi. Alam mo yung kapag nagpe-pray sila, parang there is something inside of them na nag-i-stir up, tapos yung bibig nila, dire-diretso lang, shaya, the Lord is saying to you, the Lord is this, the Lord is that, this is what the Lord is saying to you, this verse is declaring on your life, this, and that. That is a nabi prophetic. That is a nabi prophetic. Kasi if I'm not mistaken, dalawang klase yun. The nabi and the ra'a, if I'm not mistaken. Yan po ay magkaibang capacity ng prophecy. Pero most of us, we are in the nabi prophecy. Yung tipong nagpe-pray ka alas 3 na madaling araw or in your prayer time, tapos bigla may pumasok sa isipan mo na pangalan, tapos nung ipinagpe-pray mo siya, parang alam mo kung ano yung pangangailangan ng tao na yun. As in, dinedeclare mo lang. Tapos magugulat ka na lang, magme-message siya, yung sis Beg, alam mo po ba na may problem po ako sa family ko, tapos ma-remember mo yung prayer mo kagabi. Naipag-pray man din kita kagabi. Alam mo ba na nasabi ko yan doon na if you are experiencing family problem, I declare in the mighty name of Jesus, we cut every lies of the devils in your family. We cut everything now. So that is a nabi prophetic. So an utterance inside from your inner man. That is the spirit of prophecy. Yan na po yung spirit of prophecy sa buhay po ninyo. Kaya minsan, ang akala po ninyo hindi po kayo prophetic. Ang akala po ninyo kapag ikaw po ay prayer warriors, kapag ikaw ay nananalangin, kapag ikaw ay intercessor, ay hindi ka nakakapag-prophesy. Naku, mas marami po sa inyo ang nakakapag-prophesy nang hindi po ninyo alam na yung dinedeclare nyo is a powerful thing. Nagigets po ninyo? Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 17, I keep asking that God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation. Alam niyo po ba, when God given you wisdom, may kasamang revelation yun. Hindi po pwedeng maghiwalay yun. When God given you wisdom, God will also give you revelation. Katulad ng lagi kong sinasabi niya, when God given you vision, God will also give you interpretation. Hindi pwedeng hiwalay yun. Hindi pwedeng meron ka lang vision, pero wala kang interpretation. When God given you vision, God will also place to you interpretation so that you may know Him better. Hindi po yung para makilala mo yung tao or makilala mo yung iba. Yun po ay para mas makilala mo si Lord sa buhay mo. Na ito pala yung pangungusap ni Lord sa akin. Ganito pala si Lord mangusap sa akin. Yung pala yun. Diba? Ganito pala mangusap sa akin ng Panginoon. Akala ko dati kailangan may makita kang vision para masabi kang prophetic. Hindi po. Sometimes, katulad yan ang sinabi ko sa inyo, some of you are nabi prophetic or nabi prophets. From your inner man, pag ikaw nagsimula ka na mag-speaking in tongues, kung ano na yung ma-declare mo. Naranasan nyo na po ba yun na parang dire-diretso yung word na, halimbawa, may nag-put up ng word sa mind mo. Tapos pinag-pray mo na, Father, in Jesus' name, I am praying for every family in Jesus' name. Tapos may download na naman si Lord sa'yo na bagong word sa isipan mo ulit. Tapos ipag-pray mo na naman. O kaya naman may pinag-pray ka po na isang tao. Tapos habang pinag-pray mo siya, wala kang idea kung ano ipag-pray mo kasi hindi naman po lahat ng ipag-pray natin ang sasabihin sa iyo kung ano yung prayer request. Meron ako na-encounter na kapag ipag-pray mo, sasabihin, bahala ka na. Bahala ka na, bro. Bahala ka na, sis. Paano yun? Lord, I pray, bahala ka na sa pangalan ni Jesus. Ganun ba? Hindi Di ba? Mag-a-utter ka Lord. Parang, Lord, speak to me. Kasi ipag-pray ko dito, bahala na daw ako. Wala. Alam, magtsamba-tsamba ka doon. Di ba? Baka mamaya magaya tayo doon sa, naalala ko nung nagsisimula pa lamang si Prophet Rainier, sabi daw sa kanya, wala daw siyang idea sa prophecy, wala daw siyang idea sa kahit ano.
ala kung ano lang daw maisip niya, edi tawa ng tawa, nangihingi daw po ng encouragement, ay itong dinideliverance na daw niya. Ano po, encouragement yung hinihingi, tapos nagka-cast out daw siya ng demons. Tapos sabi niya sa akin, pa, parang sablay ata yung ginawa ko. Imagine mo, nangihingi sa akin ng encouragement, tapos sabi ko, come out in Jesus' name. Go in the mighty name of Jesus, I break you up every curses, sabi daw niya. Parang sablay pala yung ginawa ko, Di ba? Kasi nga, walang utterance. Tapos nung natutunan niya na, ganun lang pala yun. Habang nagpe-pray ka, focus ka lang, tapos i-calm mo lang yung isipan mo. Kumalma ka lang, tapos hayaan mo na mag-flow yung word. Kung ano yung pumasok na word sa isipan mo, huwag ka magda-doubt doon. Let it be. Padaluyin mo lang po yun. Kasi si Lord, ida-download sa'yo kung ano yung sasabihin mo. Kaya nga, alam nyo, nakaka-amaze kaya mga intercessor. Sabi ko nga, ako po, I am a pastor, I am apostle, pero hangang-hanga ako sa mga intercessor. Kung gaano sila kahabang manalangin. Sabi ko, Lord, ano mga intercessor, hindi ko masabayan. Grabe, 3 hours, 2 hours, 1 hour sila nananalangin. Lord, may nasasabi pa ba ito mga ito? Lord, saan ba sila kumukuha ng ganito kadaming sasabihin? Alam niyo yun? Kumbaga yung iba, namumroblema sila. So si Pastor Carl yung nagsasalita, 3 hours, 4 hours, 7 hours, kaya niya magngangawa. Saan kaya siya nakuha ng sasabihin? Pero hanga ako sa mga intercessor. Pagdating naman sa prayer, sabi ko, Lord, antok na ako. Samantalang sila, ang dami nilang sinasabi. Ang dami nilang dinideclare. Ang dami nilang naiisip na ipagpe-pray. Samantalang pag ako nasa prayer room, parang, Lord, ano nga ulit, Lord? Alam mo yung mahahang ka na parang, ano ipagpe-pray ko dito sa tao na to? Pero sabi ko, yung mga intercessor na kasabay ko, talagang walang tigil. Dire-diretso may mustra tayo. Atay, in Jesus' name. Para mapapatayin ka na lang na, Lord, bakit ganun? Di ba? Because they are intercessor, yun yung kanilang genre. Doon sila mas grabe. Ano po, at kami naman sa teaching, dito, nagtataka naman sila paano namin daw pinapahaba yung aming tinuturo. Pag tinignan mo daw yung guide namin, kaikli lang naman. Pero lalo po si Prophet Rainier, pag tinignan nyo, parang gaganto lamang po yung guide noon. Pero ang dami niyang sinasabi, ilang oras na yun nagsasalita. Kaya minsan nagtataka rin po ako dun sa kaya tunapot-kot ng sasabihin. Sabi niya pa, the moment I start to speak, the Lord downloaded to me everything. Kaya minsan may mga Bible verses na hindi po ninyo nakikita sa aking guidelines. Kasi the Lord Holy Spirit downloaded it to me. Siya na yung nagda-download. Ito yung nais kong sabihin mo sa kanila. Ito pa yung nais kong i-reveal sa iyo. So that is wisdom and revelation in one. Sabi dito, so that you may know Him better. Para mas lalo mo makilala ang Panginoon. At habang kinikilala mo siya, nakikilala mo rin ng malinaw yung mga creation niya. Kaya kung kilalang kilala ko ang aking Panginoon, I am a friend of God. Kilala ko din si Sis Bev kahit hindi pa kami nagkita. Kilala ko din si Nanay Grace kahit hindi pa kami nagkita. Hallelujah, Jesus. Di ba, na-amaze nga ako ngayon Sabi ko, Lord, dati tinuturuan ko lang, dati ang daming tanong ni Nanay Grace, tinuturuan ko lang to dati ng prophecy. Tapos kanina, nag-message siya sa akin pa, may nireveal ang Panginoon, ito yung nireveal ng Panginoon dun sa panaginip ni gantong sister natin. Pa, sasabihin ko ba ito sa kanya? And alam niyo, yung pagbasa ko pala na interpretation, sabi ko, Lord, hindi ko nga na-utter yun pero na-utter ng tao na to. Kasi hindi naman lahat po ng prophecy kaya namin i-explain. Some are not interpreted by us. Hindi rin po lahat kaya namin i-interpret. Kung ano lang po ang i-allow ni Lord. Diba? Kaya nga po si Daniel, nangingi pa siya ng ilang araw. Kaya nga po si Joseph, nangingi pa siya ng ilang araw kasi nais niyang ipanalangin. Nais niyang i-connect sa Lord. Lord, diba? Balik tayo doon sa Jeremiah 33. Nagtanong muna siya, call to me. Lord, ano po ba ang ibig sabihin nitong panaginip ng paraon? Pag hindi ko ito na-i-interpret, papatayin nila kami. Pag hindi ko ito nasabi sa paraon namin, tsugi kami lahat, Lord. Hindi mo hahayaan na mangyayari ang bagay na ito. Sige, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin kayang i-search sa internet or sa Google, sabihin mo sa amin. Diba kaya nagugulat na lang sila. Lalo na po yung challenge kay Daniel. Imagine nyo ang sabi ng king, kapag hindi mo nasabi kung anong panaginip ko, papapatay ko lahat ng mga matatalinong tao sa lugar na ito. Diba? Or buong grupo ninyo. Di ba nakakatakot yun? Unsearchable yun. Imagine mo, ipapa-access mo sa akin yung panaginip mo na hindi mo kinuwento. Aray ko. Talaga, Lord, dito makikita ko talaga may Panginoon ako pag na-access ko ito. Kaya sometimes, magugulat na lang tayo na
we access your prayer secret place. At doon mo malalaman na tunay nga na sila ay mga lingkod ng Panginoon. Kasi yung secret place, wala pong nakakapunta doon. Hindi ka napupuntahan doon ng witches. Hindi ka napupuntahan doon ng mga demonic spirit. Hallelujah, Jesus. Ano kaya when we are in the spirit, when we are praying in our secret place, no one can enter. Only you and the Lord Jesus. Kaya importante rin po ang speaking in tongues. Kasi yun po yung nagpo-cover doon para ma-open ka, para makapasok ka doon sa secret realm na yun. Hallelujah, Jesus. Kasi yung magbibigay sa iyo ng inner peace. Diba kapag tayo nag-i-speak in tongues, sabi doon, our brain has no use. Kasi when we speak in tongues, parang alam mo yun, everything will vanish. Everything will be wiped out. Kaya nga po, di ba, kapag tayo nasa church, tapos nag-speak in tongues tayo, parang nawawala na si pastor, nawala na yung mga katabi natin, parang tayo na lang yun nandoon, tapos biglang may ipapakita sa iyo ang Panginoon. Magre-reveal siya ng mga bagay, di ba? Na hindi alam ng iba. Kaya nga minsan pag nagkukwento po tayo sa may mga vision po dito, sa mga may revelation kapag sila nagpe-pray, kapatid, pag kinuwento mo yan sa iba, sasabihin sa iyo, siguro, sister, baka gutom lang yan kasi maaga yung service natin, 10 to 12. Baka hindi ka pa nag-breakfast. Siguro gutom ka lang kaya may mga nakikita kang bagay. Di ba? Paagutom lang yan. Sige, ipag-pray mo na lang. Di ba? Hallelujah. Hindi tayo nila maiintindihan. Kasi may mga bagay na alam natin na hindi nila nalalaman. Kaya magmumukhang baliw tayo sa harapan nila. Si David nga nung nakita nila na si David nagsasasayaw doon, di natin alam kung anong step niya doon. Baka siya ay parang nagbabali pa doon. Tapos nasabihin ng mga kawala, yung ating hari, nabuang na. Tinan mo, nakahubad-hubad, nagsasasayaw doon ng gano'n. Di ba? Parang, yan ba yung pagpupuri kay Lord? Yan ba yung pagpupuri sa Panginoon? Di ba? Hindi nila alam na deep down in the spirit of David, yun ang pinagawa ni Lord. Tanggalin mo yung setro mo, tanggalin mo lahat ng kasuotan mo bilang hari. Ikaw ay hindi hari sa harapan ko dahil I am the King of all kings. Di ba? Siguro nung time na pumunta si Moises doon sa may bundok ng Sinai, nung kung siguro may nakakita doon, sasabihin din nila, tignan mo si Moises, parang mangmang. Di ba? Parang ang stupid naman ito ni Moises. Imagine mo nasa bundok, inalis pa yung tsinelas, inalis pa yung sandalyas para lang umakyat doon. Di ba? Tapos nung kinumpronta nila si Moises siguro, nyo lang po, kung siguro may kumumpronta doon. Ay Moises, bakit inalis mo yung tsinelas mo? Tapos sasabihin ni Moises, sacred ang lugar na ito. Siguro sasabihin nila, paano kaya naging sacred to? Alikabukid din naman. Di ba? Alikabukid din naman, madamo din naman, maano din naman. Pero hindi kasi nila naintindihan yung deep things. Kaya may mga tao na hindi natin kailangan makipagtalo sa kanila if they don't believe prophecy. Kasi ganito lang yan If they don't believe prophecy, then how come they believe the Bible? It is a bunch of prophecy. Kaya nga sabi rin po ni Prophet Joel, in the last days, yung prophecy ay magiging normal na sa lahat ng mga tao. Magiging normal na sa lahat ng mga tao. Yung mga matatanda, makakapanaginip ng mga totoong panaginip, ibig sabihin kung anong kanilang nakita, maaring maganap. Pag nakita nila doon na may mga sunog, may mga lindol, maaring yun ang magkaroon ng kaganapan. Maaring yung mag-give warning. Nakita nila nagwewelga yung mga tao, maaring yun yung mangyari. At yung mga kabataan daw po ngayon, magkakaroon ng mga open visions. Hallelujah. So nawa po ay natutunan po ninyo or natuto po kayo. Pagdating po sa divine revelation, it is unsearchable things. Alam niyo, meron akong i-share sa inyo. Nung nasa Mindoro ako last time, meron akong nilagay sa notes. Madaling araw na yon kasi wala kaming signal doon. So pumupunta pa kami ng tabing ilog para lang po ako'y makapag-chat po sa inyo. Para po ako'y makapag-message po. Kaya kapag nag-o-online ako doon sa tabing ilog ako, hindi ako maka-join ngayon sa mga Gmail. Kasi po ang dilim-dilim doon. Baka mamaya kapre na ko yung harap ninyo nakagano sa camera kasi hindi ko nakikita. Hindi, joke lang. So, noong time na yun, natulog po ako madaling araw and then biglang parang there is a scenario in my dreams na may binanggit doon sa dreams ko at ito yun. Na nagtataka ako kasi sabi ko, Lord, how does I know these things? Nasa notes ko yun
Ito quera musto. Ayun. So yun yung word na narinig ko. Eto quera musto. Sabi ko, Lord, ano ba itong ibig sabihin ng eto quera musto? So ang ginawa ko, sinerch ko siya sa Google. Sabi ko, ano kaya ibig sabihin natin? Eto quera musto. And then, lumabas doon na ang ibig sabihin nun is I don't know or hindi ko alam. Sabi ko, Lord, paano ko nalaman kung I don't think so if it is Spanish or kung ano man yung salita na yun. Pero yun talaga yung narinig ko. That's why inano ko, Spanish daw. Espanyol. So sabi ko, Lord, ano ba ibig sabihin nito? Bakit naman narinig ko pa ito? Diba? Parang like, ang ibig sabihin pala nun, ito quera musto is I don't know. Sabi ko, Lord, ano ba yung nais mong sabihin sa akin? Kasi may scenario doon na nakalimutan ko. Tapos, yun yung pinaka natatandaan ko na naalimpungatan ako, tapos yung ginawa ko, sabi ko, Lord, ayoko makalimutan yung word na ito. So, sinulat ko siya sa notes ko, tapos sa tulog ako ulit. Tapos, nung umaga, pagtingin ko ng notes ko, na-realize ko na, oo nga pala, sinulat ko pala to. So, pagdating ko dun sa ilog, nag-internet ako, sabi ko, ano ibig sabihin ng eto quera musto na yan? Naririnig daw ng nanay ko. Ano po, eto quera musto. Sabi daw noon, I don't know, nakalagay. And this is a Spanish word saying, I don't know. Sabi ko, okay. Sabi ko, so ano, tinuturuan na ba ako ni Lord ng Spanish? Diba? Ito na ba yung sunod na area namin na pumunta? Mag-i-Spanish na ba kami? At ito ay tinuturo na sa amin when it comes to dreams. And naalala ko lang din na nakapanood ako nung kay Prophet Ed Ronili, na meron dong isang prophet na nagpa-fasting siya kasi dadalhin siya sa ibang lugar. And then suddenly, ini-anoint siya ni Prophet Ed Ronili. Tapos siya ay nakapagsalita ng Spanish, as in fully Spanish, hindi siya nag-aral ng Spanish word. Yun ay pinagpipray niya. Sabi niya, Lord, paano ako pupunta at magpipreach ng gospel sa lugar na yon ay Spanish ang kanilang salita. Then the moment na ini-anoint siya ng Panginoon, nag-speak siya in Spanish. At kinabukasan, pagpunta niya doon, may nagtap sa kanya na brothers and sister na marunong mag-Spanish. Ang sabi sa kanya, prophet of God, you know, whatever you speak yesterday, I understand all these things. It is a fully fluent Spanish word. Kasi yun yung ini-anoint sa kanya. I declare that today you will speak Spanish in the mighty name of Jesus. Wala nagturo, walang kahit anong. Sabi ko nun, Lord, grabe. Ito pala ay nag-i-exist pa rin until today. Kaya alam nyo, kapag sinesend out kayo ng Panginoon, mapa-ibang language man yan, o mapa-ibang lugar man yan, huwag po kayong matatakot. Imagine nyo, pupunta nga kami ng Tacloban, waray yung salita nila doon. Sabi ko, Lord, nawa maintindihan nila kami. Nawa maintindihan nila ako. Baka pagbalik ko dito, nagwawaray na din ako. No? Diba? So sabi ko nun, Lord, this is unsearchable things na nangyayari sa aming mga buhay. Ito yung mga unsearchable na bagay na tinutugon mo kami. Sinasagot mo kami. When we call. Kaya call to me and I will answer you. Hallelujah, Jesus. So natuto po kayo? May natutunan po ba tayo? Ngayong gabing ito, that is the use of prophecy. To give divine revelation. Next, warning. Ang use ng prophecy ay para po magbigay ng warning. Kaya kapag ka po medyo labas na dito, manunotice nyo na kung ito po ay panaginip mo lang na wala naman siyang ibig sabihin or meron. Number 2 is warning. Sabi dyan, Ezekiel 33 verse 7 to 8, Son of man, I have made you a watchman for the people of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. When I say to the wicked, you wicked person, you will surely die, and you do not speak out to dissuade them from their ways, that wicked person will die for their sin. Imagine, yung purpose pala po ng warning, hindi po kapag sinabi daw na mamamatay ka, ikaw masama kang tao, mamamatay ka. Ang ibig sabihin po pala nito ay para magbago siya. Nagigets po ninyo? Yun po pala yung purpose ng warning. So sometimes kapag pala may dinideclare sa atin na sinabi ng Panginoon na anak, malulugi yung negosyo mo. Ito pala ay warning ng Panginoon na i-manage mo ng maayos yung business na pinagkatiwala niya sa'yo. Kasi kung hindi, lulugi ka talaga or malulugi ka talaga. That is the purpose of warning. Kaya sabi doon, if you do not speak to dissuade them from their ways. Kailangan masabi natin yun para mabago yung kanilang ways. Pero in our times po ngayon,
Hindi po tayo basta-basta nag-i-speak ng prophecy kasi may tinatawag po tayong proper deliberation. May tamang pagde-deliver. Kasi may mga tao po na hindi nila naiintindihan. Kapag ka sinabi nila to, ikaw masama kang tao, mamamatay ka, baka po mamaya ang isipin nila, mamamatay nga sila. At iba pa po yung maging answer. So hindi po sila nagbago, kundi ang nangyari ay nakatuon na sila dun sa maling word na sinabi. Sometimes ganun po ang nangyayari sa atin kapag nag-speak tayo ng prophetic, hindi nila naiintindihan yung totoong dapat nila maintindihan. Ang focus na nila, kino-course na ako. Sinabi daw, mamamatay daw ako. Hindi nga yun yung ibig sabihin eh. Ang sinabi doon, baguhin mo or maayos mo or ayusin mo yung ways mo. Kasi kung hindi, yun yung totoong magaganap sa buhay mo or yun na yung totoong mangyayari sa buhay mo. Hallelujah. So kaya sabi dito, and you do not speak out to dissuade them from their ways. That wicked person will die for their sin. So ang purpose po ng warning ay para po magbago or mabago pa. Kaya mga kapatid, kapag may warning po sa inyo si Lord, halimbawa, may mga warning sa inyo, may prophetic warning na ibinigay sa inyo ang Lord, surely, ay tulungan natin yung mga winarningan na yun na maayos nila yung kanilang mga sarili or mabago nila yung kanilang mga sarili. Huwag niyo pong hahayaan na sila po ay wala. Hindi yung gagano na tayo. Hindi, sinabi na ng Panginoon, mamamatay na yan. Di ba? Kasi ikaw din, hindi mo rin naintindihan yung word ng Panginoon. Na kaya pala pinakita sa iyo, katulad ng atin na testify ko dati sa inyo na nag-warning na sa amin na patay na yung tao na yun. Imagine mo, patay na daw yung tao na yun. Pero imagine nyo po, until today, buhay na buhay yung tao na yun. Di ba? So, ibig sabihin nun, warning siya ng Panginoon kasi may gusto pa ang Panginoon na mangyari sa kanyang buhay. May kailangan pang maganap. May kailangan pang maayos sa kanya. Hallelujah, Jesus. So, natuto po ba tayo? Hallelujah, Jesus. So, naintindihan po ba natin yung purpose ng warning? Kaya kapatid, kapag kami nakita kayo, huwag po kayo kabahan agad or huwag kayong masyadong maging OA. Kapag may mga medyo tragic tayo na nakikita. Kapag may mga tragic tayo na nakikita, mas kalmahan mo at tingnan mo kung anong word ni Lord. Lord, ano po ba ang ibig kong sabihin? Bakit nakita ko tong na to? And then naalala ko one time, nung na-aksidente po yung last year lang, December, na-aksidente po yung pinsan ko, as in buong mag-anak sila. Alam niyo po yun, parang like, nanggaling po ako ng Elasis Jolly. Tapos nakasakay kami sa sasakyan, nakadungaw lang ako sa bintana, and parang out of nowhere, laging nag-i-speak sa mind ko yung word na accident, 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 accident. Tapos alam mo yung kinabukasan, pagbalik ulit namin nun kay La Sisja, kasi nagsimpang gabi kami nung time yun. Pagkatapos ko mag-preach, nag-message yung nanay ko, sabi niya, Toy, yung pamilya ni kuya mo, Julius, patayin mo mag-anak. Sabi ko, Lord, parang kahapon, meron akong word na na-utter about accident na to. And then, pinag-pray ko lang siya. And then, suddenly, yun po yung nangyari. Kinabukasan, 4 p.m., na-aksidente po yung pinsan ko, buong mag-anak sila. Actually, alam po yan ng marami dito sa amin. Na sa Philippines, actually, na ABS-CBN po yun. Yung buong mag-anak. Nasagasaan po sila ng rumaragasang van. As in, buong mag-anak sila. Na yung parang pamangkin ko na, tama po ba? Pinsan ko kasi yung lalaki. So parang yung anak nila na isa is talagang as in na ganun yung paa niya, na twist yung paa niya. Tapos pasok siya sa loob ng ref ng tindahan. As in, wasak yun. Pasok yung ulo niya doon. Imagine niyo po kung gaano ka-tragic yun. Tapos yung pinsan, yung asawa ng pinsan ko ay halos wasak ang mukha. Yung pinsan ko halos naipit siya doon sa kumpul-kumpul ng mga sasakyan. So sobrang lakas ng pagkabangga. Sabi ko, grabe Lord. This is not this is a very tragic moment. Alam niyo po yun. But the Lord given us warning. So naipag-pray na namin. Kaya nung marinig ko yung balita na yun, nasabi ko na ng Lord, ikaw na po yung bahala sa kanila. Kasi wala naman po akong magagawa na doon kasi hanggang doon na naman po yung buhay nila. Pero ang pinaka-the best po doon is yung malaman ko po na alam niyo, at peace pa rin naman po yung puso ko kahit na ganun po yung nangyari. So, but that is a warning. Kaya importante na dapat po tayo ay nagbibigay or nagbibigay tayo ng warning
O yung kapag may warning sa atin, si Lord, wag po kayong wag po kayong kakabahan agad, huwag kayong matatakot, ipanalangin niyo po mabuti, Lord, ano po ba ang nais niyo sabihin para po mapag-ingatan namin sila. Or masabi namin kung ano po yung kailangan nilang gawin. Ano, kung yun na talaga, hanggang doon na lang yung tao na yun, eh di at least maparepent mo sila or mapagbago mo sila or mailapit mo muna sila kay Lord before the time comes. Nagigets po natin. No, I was remember na ang tagal-tagal na panahon noon, naalala ko yung tita ko. Tapos ang ginawa ko noon, minessage ko si mama noon. Sabi ko, ma, gusto kong tumawag sa tita ko. Diba? Tapos pumunta sila doon. Eh, sakto, sabi ng nanay ko, nandito kami kasi magba-Bible study kami. Tapos sabi ko, man, gusto ko talaga siyang tawagan. Alam niyo, pinatanggap ko yung tita ko. Tapos alam niyo po, after nang tumanggap na yung araw na to, kinabukasan ko namatay siya. Diba? Kaya sabi ko, Lord, pag binigyan mo ako ng warning, talagang gagawin ko. No matter how busy I am, gagawa talaga ako ng paraan kasi ayaw kong ano. Eh, noong time na yun, yung cellphone ni mama, ano pa yung palobat-lobat pa yung battery. Alam yung 3210 niya pa yun, na yung battery niya ay di palit-palit kasi lubo-lubo na yung battery. Alam mo, madaling malobat. Eh, ang tagal namin nag-uusap. Ano po, talagang pinilit niya. Ano, sabi ko sa kanya, tita, kahit sa isip mo na lang, pero talagang kahit na yung salita niya, kasi yung kanya pong dila ay parang alam mo yung umurong na. Kasi po ang sakit po ng tita ko na yun is nagkaroon siya ng cancer sa lungs. Ano po, yung kanya pong isang baga ay naubos na. Tapos yung ribs niya, pati yung kanyang spine ay kinakain na po ng bakterya, pati po yung kanyang throat, ano po, kinakain na po ng mga ng cancer cells na yun. So ganun po kagrabe or ganun ka-tragic. Pero alam niyo yun, nung siya po ay namatay, ay masaya po ang puso ko. Alam niyo po ba na habang natutulog po ako noon, 10 a.m. in the morning, hindi pa ako nagbubukas ng ano kasi grabe po ako matulog dati. Mga sagad, alam niyo, alas 10 na nakatihaya pa ako doon sa higa. Mga ganong moment kasi pandemic time. And then alam niyo po noon, nakataas yung pa ako doon sa isa sa mga upuan namin. Like nakahiga ako sa sahig, nakataas yung pa ako doon. And then may tumap sa akin na malamig na parang kamay. Naginanon niya yung pa ako at ang unang nag-sink in sa mind ko noon yung tita ko yun. Kasi siya lamang yung gumaganon sa akin or siya lamang yung laging tumatapik sa tuhod ko or sa may hita ko. Oy, kumusta naman ang Maynila? Oy, kwentuhan mo naman ako sa Maynila. Ganito, ganyan. And then siya yung nag-sink in. Tapos nag-message ako kaagad. Pagtingin ko ng messenger, sunod-sunod na yung sinabi nila. Wala na si Inay. Nag-iiyakan na yung mga pinsan ko sa GC, ganito, ganyan. Si Inay daw, si Inay, gano'n. Sabi ko, Lord, nagpaalam pa siya bago siya pumunta sa iyo. Nagpaalam pa siya. Siguro yung sinabi no na, pamangkin, maraming salamat. At ako ay nandito na kay Lord. Ano, salamat at ako ay nakatanggap pa bago ako tuluyang mawala. Ano po? Hallelujah, Jesus. So imagine nyo po kung gaano po ka-importante yung mga warnings na ibinibigay po sa atin. Ano po, I was remember nung time na nagpe-pray din po ako. May warning nun sa daddy ni Sis Dana. Ay, Sis Dana naman yun. So hindi ko alam kung nandito Sis Dana. Tapos biglang nag-message sa kanya si Nanay Grace. Ano, nagpe-pray ako nun. So may ugali kasi ako na tinatandaan ko yung mga word. Tapos pagkatapos ko mag-pray, doon ko sila i-message. Kasi ayoko naman na in the middle of my prayer, ay i-stop ko para i-message ko sila. So, tinatandaan ko yan or sinusulat ko. And then afterwards, tapos naunahan ako nun ni Nanay Grace. Sabi niya nun, Sis Dana, pinagpe-pray ko yung tatay mo, tapos may nakita kong shadow. Eh, yun din yung nakita ko. Noong time na yun, sabi ko, grabe, naunahan ako ni Nanay Grace, Di ba? Pero it is a confirmation. So, ibig sabihin na makikita natin yung genuine na prophetic, makikita natin yung connection between the spirit, ano po, merong confirmation. So, yung nakita niya ay nakita ko rin. Ano po, at nung pinuntahan namin si Tatay George, na ipag-pray namin, and then, ayun, alam niyo yun, glory to God, na ngayon, sinisimula na ng Dana yung kanilang Bible study sa kanilang bahay, simula sa kanilang family. Ano po, I do believe na lalaki yun ng lalaki at lalago yun ng lalago. Kasi yun naman yung word ng Panginoon sa kanila talaga. Ano po, yun ay naging open doors lang ni Lord sa kanila. At alam niyo po ba ang nakakamiss doon? Sabi nga noon, alam mo, pastor, si daddy, wala yung bastang pastor na pinapupunta dito sa bahay. Ikaw pa lang nga nakapag-pray sa kanya ng as in talagang prayer na ano, yung nandyan siya, yung presensya niya. As in, thank you pa siya. And alam mo yun, sabi ko, Lord, grabe, this warning is not just a warning. Ano po, it is a warning of love sa mga minamahal mo. At nais ng Panginoon na i-touch niya pa
yung mga tao na yun. At nakakataba po yun ng puso kapag ginagamit ka ng Panginoon into that warning. And one more thing na na-share ko sa inyo, since nanggaling ako ng Mindoro, naalala ko yung last year, nung pagpunta po namin doon ng May, meron kaming, kung nakita nyo po doon sa aking mga posting, yung pong grupo na yon, yung matandang babae po doon na marami po mga apo. Actually, may anak po yung dati na pagpunta pa lang po namin ng bahay, ang sama po ng tingin niya sa akin, like parang alam mo yung parang ayaw niya yung nandun yung presensya ko. Tapos sabi niya doon, bakit ka nandito? Sabi niya gano'n sa akin, bakit ka nandito? Sabi niya gano'n, na para bakit, alam mo yun, alam ko naman kilala ako, pero parang naririnig ko kasi is ibang entity yon. Sabi niya, bakit ka nandito? Tapos po umikot siya sa bahay nila, tapos bigla siyang humiga. So natulog siya daw noon, mga time niya. Pero alam ko na nagtatago lang siya at ayaw niya ako makaharap. So the moment we minister unto them, then afterwards, sabi ko noon, ipagpipray ko siya because I saw death. Not at the back of this person, but inside that person. Nasakop na siya ng death. Hindi lang siya sinusundan ng spirit of death. Nasa kanya na yung death. Ngayon, pagpunta ko doon, hindi po siya nagpa-pray. So, kumbaga, free will niya na hindi po siya magpa-pray. Kaya po, nalungkot ako noon. Sabi ko noon kay mama, pag-uwi ko, ma, alam mo ba na nakita ko yung spirit of death sa kanya? And alam niyo po ba, na sabi ko na lang doon sa kanila, ma, ipag-pray na lang natin sila. And then alam niyo po, after 3 months, namatay po yun. Diba? So ako, hindi po ako nagsisisi na namatay yung tao na yun kasi una nasabi ko naman po na-message ko or nasabi ko naman po doon sa mga kasama namin na nag-minister doon na kayo po yung mas nakakakilala sa kanila, kayo na lang po yung mag-open, pero yun po talaga yung nakita ko. Kaya gusto ko siyang ipag-pray. Kaso siya yung may free will na, hindi na talaga. Parang tinanggap niya na yun sa buhay niya. So kaya nakakalungkot. Pero sabi nga doon sa ating verse, nakadepende po yun sa kanya. Ang mahalaga na sabi natin, ang mahalaga na i-speak natin yung warnings sa kanila. At kung hindi man po nila baguhin, or katulad nga po nun, hindi man nila tanggapin, okay lang. Okay lang din. Sila naman po ang magbe-bear nun. Kaya guys, sa bawat isa sa inyo, kapag may pinapagawa sa inyo ang Panginoon at hindi po tinanggap ng mga taong dapat ay nagre-receive noon, wag ko kayong madidismay. Wag ko kayong mabibigatan. Yun po ay free will nila. Halimbawa, may pinagawa ang Panginoon sa inyo. Halimbawa, si Nanay Silina, kinuman siya ng Panginoon na i-bless, halimbawa, ang sisments, tapos hindi tinanggap ng sisments. Wag ko kayong mabibigatan doon. Because that is a free will, ng mga tao na yun. Diba? Kasi sometimes, meron akong naalala na lagi nilang sinasabi sa amin na kapag may nagbibigay daw po ng pagpapala sa inyo, huwag niyo raw pong tatanggihan, maliit man o malaki, huwag niyong tatanggihan. Kasi kung tinanggihan mo yun, una, dinidelay mo yung pagpapala sa kanila. At ikalawa, dinidelay mo rin yung pagpapala sa iyo. Kasi double kasi ang Panginoon. Two side or two ways kasi yun. When I bless you, the Lord will bless me also. But the Lord will also bless you. Nagigets po ninyo yun? Huwag po tayo malimay. So, naalala ko po yung moments na pinabless po ni Lord doon sa kaibigan po ni Job, si Job. Tapos ang ginawa ni Job doon sa kanya, dinoble portion niya yung binigay. Kung 40%, ginawa niyang 80%. So, ibig sabihin, kapag may nagbibigay sa atin, huwag po tayong maging prideful. Alam niyo yun? Maraming mga Kristiyano ganun, prideful. Kapag sila yung binibigyan, kasi ang kanilang tinitingnan isang side lang ng Bible. Sabi, mas blessed daw yung nagbibigay kaysa tumatanggap. So, hindi sila tumatanggap. Kasi ang thinking sila, mas blessed kung ikaw magbibigay, kaya hindi sila tumatanggap. Pero mali pong thinking yun, or mali pong thoughts yun. Pag ikaw po ay tumatanggap, lalo na ikaw ay Kristiyano na, hindi po ibig sabihin na tumatanggap ka ay hindi ka pagpapalain ni Lord. Yung pagtanggap mo noon ay isang pagpapala at mas lalo pang pinagpapala yun ng Panginoon. Nagigets po ninyo? Si Job nga pinagpala siya, tinanggap niya. At yung tinanggap niya, dinoble ni Lord. Diba? Malay mo, diba yung ibinigay pala sa'yo na blessing na 100, yun pa pala ang mag-aano sa'yo. Yung pa pala ang magmumultiply nun. Diba? Naalala ko nung one time na nagbigay po ako nun as in walang laman na yung ATM ko nun. 1,000 na lang. Tapos sabi ng Panginoon, anak, ibigay mo yan dito sa tao na to. Sabi ko, Lord, wala nang laman. Sabi ng Panginoon, hindi. Gawin mo. Kasi meron akong gagawin. Alam niyo po, binigay ko siya ng umaga. Knowing na, okay, wala na akong pera. Parang ganyan. Tapos in the afternoon, somebody messaged to me. Minultiply niya into 10.
di ba? Sabi ko, Lord, tunay nga. Sometimes tayo magbibigay para tayo pagpalain. Pero sometimes kailangan mo rin tumanggap bago kanya pagpalain. Nagigets po ninyo? Kaya kapag may nagbi-bless po sa inyo, huwag nyo rin pong tatanggihan. Kasi hindi po laging nagbibigay lang ang pinagpapala. Sometimes, when God led you somebody to give you, especially yung mga kasama natin sa pananampalataya, yung pagpapala po na yun ay tumultiply us. Imumultiply po tayo ni Lord doon. Yun yun. Hallelujah. Sabi po na Revelation 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Ano po? So ang purpose ng warning ay para po tayo ay i-disiplina or para po tayo ay ma-rebuke. Ano? Kasi kung wala pong warning sa atin, kung hindi po natin malalaman yung warning, eh hindi po tayo magre-repent eh. Di ba? Naalala niyo po ang Ninive. Kung hindi pa sinabihan ni Jonah or hindi pa sinabihan ng Panginoon through Jonah na kapag hindi kayo nagbago ay paparusahan ko ang buong Nineveh or Nineveh. Ano po? So hindi sila hindi sila magbabago or hindi sila magre-repent. Pero the moment na naipass yung warning sa kanila, lahat po sila ay nagsaklot. Lahat po sila ay nag-ayuno. Lahat po sila ay nag-repent sa Panginoon. Diba? So that is the power of warning. Prophetic warning. Nagigets na po ninyo paano po natin gagamitin ang prophetic? So hindi po laging divine revelation ha. Hindi rin naman po laging warning lang. So yan po ay kung ano po ang nais ni Lord. May mga times na warning ang ibibigay niya, may times na divine revelation. Pero kung laging may revelation, ipag-pray nyo rin po yan. At baka naman po iba na rin yung nag-i-speak kung bakit lagi nang may revelation. Di ba parang grabe naman close nyo ni Lord at araw-araw kayo magkausap. Grabe naman yan. Di ba? Grabing close nyo na ni Lord, gantong-ganto na kayo at araw-araw na kayo magkausap. Di ba? Minsan, naalala ko po dati, may mga kasama kami dati, halos araw-araw na meron na silang panaginip, araw-araw meron silang vision, and sabi ko, grabe naman closeness nyo ng Panginoon. Sabi ko ay, minsan yung iba wala lang interpretation kasi hindi na namin makita. Ipanalangin nyo din pong mabuti. Kasi ako personally, ay naintindihan ko itong divine revelation kasi lagi ako nag-a-ask kay Lord. When I don't ask the Lord, wala siyang binibigay. When I ask the Lord, Lord, speak to me for your servant is ready to listen to you. And then doon, di ba? Naiintindihan ako dito ng mga prophetic people. When they ask something for somebody, for the ministry, or for their family, doon nagkakaroon ng revelation ng Panginoon. So, yun daw po ay para po, ang purpose ng warning ay para i-rebuke, i-discipline, at mag-repent. So, number 3 is guide. Ang isa sa mga use of prophecy is to guide us. I-guide tayo or for us to be guided. So, sabi dito, Mateo 1, verse 22 to 23, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So ito po yung guide. Yung purpose po nitong prophetic na ito ay i-guide. So ito raw po ay binigay po yung prophetic guide doon sa prophet. At yung prophet na yon ang nagsabi, na merong isang babaeng virgin na manganganak at ang kanyang magiging anak ay papangalanan ng Emmanuel o papangalanan ng God with us ang ibig sabihin. It is a guide. Diba? Parang like for example, etong mission na ito sa Bicol, ito ay prophetic guide ng Panginoon. Anak, Beverly, ito yung iyong gawin. Ito yung mga ipapadala mong mga tao. Sila yung mga taong ipapadala mo. And that is a prophetic guide. Kasi meron akong gagawin doon. So si Sis Beb, alam niya kung ano ang papagawa ng Panginoon doon. Maaring nga may mga bagay siya na hindi sinabi sa akin na sinabi sa kanya ng Panginoon. At i-confirm niya na lang yon when the time is right. Na yan yung sinabi ng Lord, yung mga naganap na yan ang fulfilled na yan. So that is a guide. Hallelujah. So next. Hallelujah. So sabi dito, Acts 13, verse 2 to 3, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
So, etong moment ng guidance na ito po yung moment na nagpe-prayer and fasting sila. Tapos, the Spirit of the Lord prophesied to them at sinabi doon na ihiwalay nyo para sa amin si Barnabas at Saul kasi may ipapagawa ako sa kanila. Ito naman po yung moments na kapag nililid kami ng Panginoon tapos nagpa-prophesy kami sa kanila ng about sa work. Diba? The Lord is calling you as an evangelist. The Lord is calling you this. The Lord is calling you that. So that is a prophetic guide. So kapag may somebody na nagbibigay sa inyo po ng word of guidance, it is a prophetic guide. Ano po, halimbawa, si Sis Bev, nag-prophesy ako sa kanya, Sis Bev, the Lord is saying to you na ikaw ay na may papagawa sa iyo ang Panginoon na magbo-boom yung business mo. So that is a prophetic guide. Ano po? So maintindihan nila yun, okay, this is what the Lord wanted. Or ito yung pinapagawa ni Lord. So this is the guide. Hallelujah. So prophecy is used for guidance or used to guide people. Ano po? Kaya may mga moments sa buhay ninyo, specifically nagaganap po itong guidance sa mga leader. Madalas po ito sa mga leader. Kasi hindi po basta-basta ang guide ibinibigay sa mga members. Nagigets po ninyo? Kasi pang watchman po ito. Kaya nga dito, nung time ng Book of Acts, ito po yung mga apostol na sila ang kinausap ng Panginoon. Hindi nila kinausap yung mga believers, ang kinausap nila doon yung mga workers. Na ihiwalay nyo si Barnabas at si Saul para sa akin. The apostles himself. Ano po? So madalas ang spirit, ang prophetic guidance ay hindi binibigay sa mga members or sa mga followers, binibigay ang prophetic guidance sa mga leaders kasi sila po ang nauuna. Sila po ang inilagay ng Panginoon na shepherd. Diba? Po pwede ho ba yun? Na ibibigay po yung prophetic guidance dun sa sheep, hindi po dun sa shepherd. Diba? Tapos lalapit sa iyo yung sheep, Sis Bev, magaganon doon. Diba? May tina mo? Diba? Diba parang like, diba? So, meaning, kapag may gusto si amo natin, diba? Wala naman tayong ibang master, kundi ang Panginoon, sa atin ibababa, bago natin ibababa sa mga sheep. Ano po, hindi pwedeng sa sheep, pataas, ako baliktad kayo. Diba? From cornerstone to shepherd to followers or believers of Christ. Ganun ang, hindi po simula sa baba, pataas, kasi meron po mga ganun Madalas po may mga members na ganyan, pupunta sa mga leader, oy, sinasabi ng Lord sa akin, ganito yung gagawin natin. Parang palit na lang kaya tayo. Diba? Ikaw na lang kaya mag-lead, tapos ako na lang yung magpa-follow. Diba? Merong mga ganun. Tapos pag hindi mo in-accept yung kanila pong opinion or yung kanilang sinabi, magagalit sila, magtatampo yan, hindi na a-attend ng gym, aalis na sa church, hindi nakakausapin ang Nanay Beverly. Bahala ka dyan, hindi mo ako pinapansin. Ito nga yung sabi ng Lord. Diba? Pero, kapatid, sa mga believers, madalas ibinibigay ng Panginoon yung warning, ibinibigay ng Panginoon yung divine revelation, pero ang guide, hindi po yan basta ibinibigay kung kanino lang. Ibinibigay po yan sa mga shepherds. Kasi sila yung nauuna. The Bible says, the shepherd leads the flocks. Hindi po sinabing flocks led the shepherd. The shepherd led the flocks. So ang guide ay wala sa flocks kung hindi nasa shepherd. No, kaya importante yung submission. Kaya importante yung nagsasubmit tayo sa ating mga leaders or dun sa ating kinikilalang mga leader. Kasi yung guide nasa kanila. Kaya pansinin mo, yung mga unsubmissive na mga tupa, walang guidance ang buhay nila. Diba? Laging magulo ang buhay. Laging walang buhay. Laging walang lifeless. Laging in trouble. Para silang nawawalan tupa. Hindi nila alam ang kanilang gagawin palagi. Kasi bakit? Wala silang guidance. Walang nag-guide sa kanila. Diba kung saan lang sila abutin, kung saan lang sila nandoon, ay doon na sila tatago, doon na sila susukso. Nagigets po natin? Kaya importante rin po yung guidance, na binibigay sa atin ng Panginoon. That is a prophetic guidance. Kaya ang prophetic guidance, nasa sheep po yan, nasa shepherd po yan, wala po sa flocks. Okay? Kasi yun po ang pattern ng Panginoon. Diba? Governance before the followers of the governments. Hallelujah, Jesus. No, ang sabi doon ng Panginoon, kung tayo naman po ay hindi sumusunod doon sa mga in-authority na nilagay ni Lord, nilalabag naman natin yung in-establish ng Panginoon. Kasi sila yun Di ba? Parang ganito, yung gobyerno po ba natin? Sige, tatanungin ko nga si Sis Beverly,
Kapag ba may nakita kang mali sa law ng US, pwede ka bang magbigay ng law sa kanila para baguhin yung kanilang law? Hindi, di ba? Yung president, yung congressman, yung senator, sila yung gumagawa ng law na ibinababa nila sa atin. Tayo, maaring may opinion tayo, maaring marami tayong sasabihin, pero wala tayong magagawa. It is established. Yun yung pina-establish sa kanila ng Panginoon. Wala tayong magagawa. Di ba? Dumating sa time na ang US po ay under po ng di ba? Hindi sila under ng Panginoon, di ba? Pero ngayon, nakita ko naman na even po yung government nila, nandoon naman yung word ng Panginoon, nandoon naman yung pagsama ng Panginoon sa kanila ngayon, di ba? Ipinopromote nga nila yung Bible di ba? Samantalang yung past government nila, sige, yung mga bakla at mga tomboy, magpakasal na kayo, di ba? Pero ngayon, pagkaupo pa lang, yun ang una ko narinig. Dahil sabi, walang sinabi sa Bible na ganyan ang gagawin. So, pinirmahan agad yung bagong memorandum or yung bagong law na hindi pinapayagan na magkasal ng mga ganyan. Diba? So, makikita po natin yung guide. So, ibig sabihin, ang leader natin ay merong guidance ng Panginoon. Diba? Ina-abolish nila yung abortion, hindi nila pinapayagan. Diba po? So, doon natin makikita yung guide. So, kaya doon po natin makikita. So, tayo mga members, maaring kaya natin magbigay ng opinion sa ating mga leaders. At yung mga leaders, i-understand naman po nila yan. Hindi naman porket hindi po namin sinunod yung inyo pong sinabi, hindi po namin yan pinag-aralan. Nag-aaralan din po namin yan. Kaya po may mga moments na ako kinakausap ko yung mga elders namin o ang mga anak, ito yung word ng Panginoon sa atin. So, merong word ang Panginoon na ganito. Pero kapag tayo po ay nasa under po ng leadership, wag po kayo magtatampo kapag po kayo ay minsan ay hindi po nabibigyan ng pabor ng ating Nanay Beverly sa GMIT na ito. Kapag hindi tayo nabibigyan ng pabor, wag po kayo magtatampo. Kasi yun po ay guidance ng Panginoon. Iniingatan niya lang din kayo. Pinag-iingatan niya lang yung flock sa pinagkatiwala sa Kanya at kasama ka doon sa pinapaingatan ng Panginoon. At ngayon, kung hahayaan niya lang po ang lahat ng bagay na maganap dito sa GMIT na ito or sa kanyang under ng kanyang team, para na rin nung pinabayaan na lang kayo. Di ba? Parang pinabayaan ka na. Bahala ka na dyan. Parang ganon. Hallelujah, Jesus. So, natuto po kayo about guide. Thank you, Jesus. So, ito po yung last transformation. So, ang prophecy ay nagbibigay po ng transformation. When I prophesy to you, hindi po yan mawawala ng silbi or hindi po yan mawawala ng purpose. Sabi po ng Bible, when we receive prophecy, we become delivered first. We become delivered, we become transformed. So it is meant na kapag tayo nag-i-speak po ng prophetic, I mean natatransform po. Meron transformation. Baka naman mamaya speak ng prophecy, so-called prophecy, pero wala naman po natatransform. Wala naman po nagbabago. So ang prophecy ay nilagay to transform. Sabi dito ng Amos chapter 3 verse 7, surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants the prophet. So wala raw pong gagawin ang Panginoon na hindi pa niya nire-reveal. So ibig sabihin, kung ang pangako po ng Panginoon kay Sis Beb ay magiging pastora siya, hindi ho yun magaganap nang wala ho magpa-prophesy sa kanya. Or wala pong shepherd na ipapadala ang Panginoon to prophesy or to declare something sa kanyang buhay. Wala po yung kaganapan. Kasi yung pagiging apostol ko, hinintay ko po yung for a long time. And then somebody used by God to confirm my calling. Hindi ko siya sinabi, wala po nagsabi sa kanya, hindi ko po siya kinausap. And that person speak to me. The Lord is saying, prayer time namin yun. Actually, EGR namin yun Tapos napuspos na yung lahat. Tapos biglang pinag-pray niya ako, sabi niya, ipagpe-pray kita, Pastor, Kuya Dave, ipagpe-pray kita. And alam niyo yung the moment na ilihats niya po ako, bumagsak na lamang po ako. And then hindi ako makagalaw, I am paralyzed that time, nagnanam yung buong katawan ko. And what I heard is, the Lord is saying to me, that you are truly an apostle of the Lord in this generation. Now move to where God called you to be and move where God wants you to be. Yun lang po yung tinatatandaan kong sinabi that time. And then there is something like electricity all over my body. And it brings transformation. And simula nung araw na yun, something changed in my life. Something changed in my inner man.
No? Kasi wala pong ibang gagawin ng Panginoon nang wala po revealing ng kanyang plans. So every time that God reveal plans, God wanted to happen it or to make it happen. Ano po, kaya kapag may ni-reveal ang Panginoon, laging ando doon yung fulfillment ni Lord kahit gaano katagal. So natuto po kayo? Hallelujah, Jesus. So nawa po ay natuto po kayo. Ano po kung ano po yung gamit ng prophetic, ano po, hallelujah, Jesus. Shikara bababarakia lurumu musuri alara babashe. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, and thank you, my Lord. Hallelujah. So, ayan. So, dumako po tayo sa sa prayer. So, let us pray first. Thank you, my Lord. Shikara babababashad nalarabababashaya. Hallelujah, Jesus. So, let the Lord will be done kung ano po ang nais niyang gawin ngayong gabing ito. So, medyo maaga-aga po ako natapos kasi alam ko pong pagod din po ang bawat isa sa inyo. Baka mamaya ma-overtime na naman ako ay 12:00 na hindi pa ako natatapos. Ano nga pangalan niya? Siana. Hi, Siana. Hi, baby. Hi. Siana. Oh, yung galing. Hi. Look back. They have baby. Say hi to them. Dali. Say hi to them. Nahiya siya. Nahiya siya. Nagro-roar pa. Hallelujah, Jesus. So, yeah. Let's move into our prayer. Hallelujah, Jesus. Suralaya ramana sikire alarababushaya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We glorify your name. We wanna call you today, O God. Lord, malapit kami muli, Panginoon, sa iyo. Nais ko po, Panginoon, na mangusap ka sa buhay ng bawat isang nandirito, Panginoon. We are more than 20 people that are here today. Father, I declare that you will work and you will move mightily and powerfully upon each and every one of them. Roboroshika rabababushi karyanda larabahaya. Lipra bababushi karandele bresia lorum suntele yandere. Lika bababushi larabarada. Pura barada bakaria babababusha dele. Dada ba lele bushun larabakaria baba. Lipra bababushi karandere. Iberere kura dada bushu la bahaya. Lipra bababushi ndere yanda larabahandelere. If you have spoken in tongues, people of God, can you please speak in your tongues with me? Kahit hindi na po kayo mag-on mic para po hindi maka-distract sa iba. Let us pray in the realm of the Spirit. Let us pray in tongues. Rabababashia la rabababarakaya. Rebebebebeshu ndelelele pusubi ala rababashi ndelele. Ratatabarashika la pusubi ala rababababashi ndelele. Yandalalala bahagya la rababosha karya babababashende. Ura da. Yara babababosha la maserere. Yes, Holy Spirit, welcome today. We honor your name. Come, Lord, the Spirit, come. Touch your people now. Let them know that you are God. To keep this generation. Come to us, speak to your grace and love. Puramasi, Yaras Puyara, Shitiara. Surala yara
Murabara, Uramana naman ascendere. Yaraba pashukarada bushula baba bushaya. Shandalele besikere bushula baba bashikara baba haya. Lord, sa mga oras po ito, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kamalian, Panginoon. Ano mo kung bahid karubayan na nakikita mo sa aming mga buhay. Ugasan at linisin niyo po kami, Panginoon, upang maging kagamit-gamit kami, Lord. Buksan niyo po ang aming mga mata upang kami makakita. Buksan niyo po ang aming mga tenga upang marinig namin, Panginoon, ang iyong boses, Panginoon. Lord, I declare that you will shut the voice of the enemies upon our head, upon our ears, O God. We declare that we only hear you, Lord God, na ikaw lamang ang aming maririnig, Panginoon. At sa mga oras po nito, Panginoon, itinataas ko po ang aming mga puso. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang kaaway ay patuloy, Panginoon, na mag-speak sa amin, Panginoon. Lord, I declare that you will walk and you will move mightily and powerfully upon each and every one of us, O God. Holy Spirit, speak to me, for your servant is listening, O God. Lord, speak for your people today. Speak for them right now, in Jesus' name. Lord, kung sa oras, Panginoon, na ito, may mga tao, Panginoon, na nabibigatan sa kanila, Panginoon, pasanin, Lord God. Father, I pray and declare, and I prophesy upon them, Lord. I prophesy that let them experience the relief, O Lord, to the heaviness that they have experienced, in Jesus' name. Lord, if they are experienced today trouble in their families, Lord God, I declare and decree that you will help them, Lord God, to unite their families, oh God, in Jesus' name. Father, I speak in your name and by the power of the Holy Spirit, oh God, that you will move mightily and powerfully upon each and every one of them. Touch them right now, O Holy Spirit. Lord, lahat, Panginoon, nang nasa gimmick na ito na nakakaranas ng kapaguran, Panginoon, Lord, I declare that you will work upon them. Lord, I speak every tiredness must leave in Jesus' name. Go in the mighty name of Jesus. I command every spirit of tiredness to move out in Jesus' name. And I prophesy the spirit of joy, and I prophesy the spirit of peace to come upon their lives in Jesus' name. Lord, let their inner men be strengthened today in Jesus' name. Let them experience, Lord, to magnify you. Let them be sanctified in Jesus' name. Roboroshia Ramanasuria Larababushi Karadadabashaya. Libra Bababushi Karandelebresia Loromonusuria Larababashi. Lord, kung sa mga oras na ito, Panginoon, ay meron ka, Panginoong, meron man, Panginoong, nakakaranas ng pagkakasakit. Lord, I speak and I prophesy healing will flow upon their lives in Jesus' name. I prophesy that healing will flow in Jesus' name. Let it flow now in Jesus' name. Let it flow now in Jesus' name. Let it flow now in Jesus' name. Roboroshia Ramanasikara Dadabusha Larababa. Liprabababushi Karandelebresia Loromono Surya Larababa Shika. Rebebebebusha Larababa Shendelebresia Larabarara. Thank you, my Lord, and thank you, my Jesus, for everything that you have done for us. Lord, continue to strengthen the prophetic utterance towards them in Jesus' name. Let them hear, let them see, let them utter in their inner men, oh God. Let them discern the timings. Let them discern your purposes in their lives in Jesus' name. Father, I speak. Let the purpose of you be revealed unto them. Lord, speak them in the night for all the people that has night vision. And Lord, speak to those people that has visions, oh Lord, speak them the right revelation in the mighty name of Jesus. Roboroshia Laramana Surya Larababashi Karadadabahaya. Lipra Bababusho Delebresia Loromo Surya Delere. Reka Bababusho Delebresia Larabarara. Repa Bababusho Paria Babarakia Romo Son Teleandere. I speak this healing to flow, and I speak deliverance to flow in Jesus' name. Now I declare, let your life be delivered in Jesus' name. For those people na nakakaranas ng lifeless today, I speak, let there be light towards you in Jesus' name. I speak that the Holy Spirit will light you up today in Jesus' name. Sa mga isip na naguguluhan, I declare that your mind will be at peace in Jesus' name. And let the word of God
magnified and manifested in your life since today, in Jesus' name. Robo Roshia Rabarara Kia Romo Suntele Andere. Reba Baba Baba Shendele Suria La Baba. Reba Baba Busha Karia Babara Kia Romo Suntele Andere. Ratata Barashia La Rabarara. Reba Baba Bushundele Rere. Rika Baba Bushundala Rabakaria Dadaba. Reba Baba Bushundele Kede. Yeberere Busuria La Rabarara. Reba Baba Bushundele Kede Ramana Suntele Andere. Hallelujah, Jesus. Now, Jesus, we honor your name, we glorify your spirit. Let your holy name be magnified today. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you, Jesus, for your touch. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance that they have experienced today. Thank you for the healing that they have received through prophetic voice, O Lord. No laying of hands, only declaration. Father, any kinds of sickness will be demolished today in Jesus' name. As they hear the voice of your servant, Lord, let healing flow, let deliverance flow in them in Jesus' name. Father, we honor you today. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So yun, glory to Jesus and glory to God sa bawat isa. Hallelujah. So yun, back to you, Sis Beb. Amen. Praise God po. Maraming